mahirap kasi malayo po sa yung hospital po namin dito, malayo. Minsan, nanghihiram po kami ng masasakyan. Makapunta lang doon. Sana po magkaroon po ng katulad niyo po na may mag-ano po dito sa barangay namin na may pang medical assistant po para yung mga tao dito para hindi na mahirapan. Kung may ada lah itong magkukuan na ni Amulit ang barangay nga buligan kami nilangan ni mabutangan niya ni itong bisan di gudida ko nga pinaka-hospital misyong munta ba nga butangan ni doktor para sugada am din nga mga harayo kami itong mga ospital. Mapuri jud. Diri rumamay. Sa may mga anak nga magsakit, labi na waray kwarta gud. Sakto lang pangkaon. Pero hamon nga, ani kami baryo hit Iporlos kay siyempre hirayo. Bagada ko kat pakabulig at paprut hamon nga kay siyempre hirayo gut ospital. Kan sana po nga daw po tad bumulig din hamon ha barangay Guso na paruhay yung nga makanhi. Baga kay hirayo man tam pinaka kuan dito ospital. Mauricio, waray ko na, ngadat ako na da, baga, bawara din na, kuwan ha, alimutan kong ta. Mga din ko na masusuga din yan, di na mababalik. Baga, talaga ko na, masayang, baga, kuwan ko ta akong kinabuhi nga. Baga dito, urong ka nakakarawat hakan, hatag dida, maupay pag, reglado kami din, pila, reglado kami, waray ko na masisiring, waray ko na ibatihan din na among pila nga, baga magulo. Salamat ang pagkuhan pagdumaraban han MCGI. Di upayagad nga tanan ang medical nga bilirangan ang mga parte medisina. Number 1 ma'am, number 1 ang di upay nga talaga. Waray na gud masama kay kung masingad kami iba dito nga mga check up may mambayad. Ini libre gud talaga. Damo gud talaga nga salamat. Thankful po kami para hanamong barangay kahit papaano may bulig nga inabot para haamon. Ang mga diri kaya magpakapalitan mga gamot, mga check up. Kasi check up mahal naman. Dako gihap mabulig para haamon. Sobrang masaya ako nga. Inani ka mo. Sobrang laki tulong amin. Kaya mayroong medical mission dito sa Barangay Guso. First time ako nakaranas ng ganitong tulong. Dako na nga bulig ka amon. Natupad na ang wish ako nga mayara. Maabot din nga pareho tabang yan na. Sana marami pang darating. Pinasalamatan na po lahat. Pero ako po ay uunahin siyempre ang ating mahal na Panginoon. Siya po ang susi, siya po ang nagdala sa atin dito na magtipon-tipon. Na-late nga ho ako dahil sa amin, sa isla po ako nakatira. Malakas ang ulan. Nagpadala pa nga ako ng extra na pang-ulan na jacket. Pagdating ko dito, malapit na kami sa may MacArthur. Maaliwalas. Tuyo yung daan. Sabi ko talaga naman, ito'y gawa ng ating mahal na Panginoon na binigyan tayo ng magandang panahon, magandang oras na magsama-sama tayo dito. Baliktad nga po ang nangyayari. Ang MCGI, kami pang binigyan ng parangal ng plake. Baliktad, dapat kami ang nagbibigay ng plake sa kanila eh. Sabi ko, ibang klase ng mga organisasyon na ito. No? So, kami po ay nagpapasalamat sa MCGI, siyempre sa pangunguna ng ating kaibigan, si Kuya Daniel Razon, on behalf of the people of Eastern Samar. We express our heartfelt gratitude to you and to the MCGI family for this very noble endeavor. Napakalaking grasya ito para sa probinsya ng Eastern Samar. So I'll never forget you
especially so that you are a big help to the province of Eastern Samar. Alam mo yung pagising mo pa lang sa umaga, yung maunawaan mo yung kagandahan ng loob ng Diyos na binigyan ka pa ng panibagong buhay. Siyempre may ano yun, may purpose yun. Masarap sa kalooban na makasama ka sa ganitong gawain kahit na nakapagod, andyan yung puyat. Makita mo lang yung mga tao na na alam mo yun, may ngiti, tsaka may galak sa kalooban na nakakatanggap sila ng kahit papaano konting ayuda. Parang nare-refresh ka. Di ko may paliwanag sa aking puso yung kasiyahan na nadarama na makabahagi sa ating gampanin sa event na to. Natanong nila ako tungkol sa barangay namin na isa akong miyembro dito sa Kapatirang Pagkaganda-Ganda. Isa lang pong masasabi ko, nakaka-proud po sa puso. But above all, bukod ho dito sa mga material na bagay, ang pinaka-importante na ating tatanggapin mula sa MCGI ay pag-ibig, walang hanggan na pag-ibig. Yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, dapat nating sanayin. Yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, yun ang pag-ibig sa Diyos. Kaya tayo, mga magkakapatid, nagkakasama-sama, nagsama-sama, tinawag tayo ng Diyos, magtutulong-tulong sa pagsunod, sa pagsasanay sa kabanalan, sa pag-ibig sa Diyos, at para ang lahat ng mga bagay sa ating mga magkakapatid gumawa sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Salamat po, Jesus, sa iyong pagmamahal. Ikaw ang pag-asa, ika'y asa. In today's topic, I have learned in Philippians 1:27, our manner of living should be that which befits the gospel and the doctrines of Christ. In John chapter 15, verse 5, our good works are dependent on the presence of Jesus Christ with us, because without Christ we can do nothing, as the verse stated. I also learned in Colossians 1:18, Christ is the head of the body, which is the church. In 1 Corinthians chapter 2, verse 16, the mind of the body is the mind of Christ. Since we are members of the body, as 1 Corinthians chapter 12:27 stated, we should also have the mind of Christ in us. And it is the mind of Christ that instructs us to do good works. I also learned in Hebrews chapter 13, verse 21, we need to be made perfect unto every good work. We need to do that which is pleasing in the sight of God through our Lord Jesus Christ. Since Christ is the head of the body and each member will work through our Lord Christ, and since the meat of Christ is to do the will of him who sent him, as was stated in John chapter 4:34, and if we believe in Christ, then the works that Christ does, we will also do. Thanks be to God. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Nosotros vamos en una dirección de Cristo. Os perfeccione en toda obra buena
Cristo es la cabeza del cuerpo. Esforcémonos por hacer el bien. Debemos de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Lo que se debe de ver, el cuerpo encabezado por Cristo. Si damos limosna, que no sepa la mano izquierda lo que hizo la derecha. Debemos de hacer todas las cosas con humildad y ánimo. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con el corazón y siempre con los ánimos y con el esfuerzo de salir adelante. Gracias a Dios, amor. Salamat po sa Diyos. Mas lalo ko pong naunawaan sa lahat ng ating mga paggawa ay dapat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na ang tinutukoy na Kristo ay yung totoong Kristo na nasa langit. Dahil maraming magsisipa rito at magpapakilala na sila ang Kristo dahil dito'y maliligaw ang marami. Kaya napakahalaga na malaman natin ang bawat detalye upang huwag tayong mahulog sa mga kapabalaghan at mga dakilang tanda na daladala ng mga magpapakilalang Kristo na sila ang magliligaw sa atin. Kaya isang bagay na napakahalaga na matutunan natin na ang ating pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo sapagkat kung paano hanggang ngayon ay gumagawa ang Ama at ang Panginoong Jesucristo. Tayo naman ay dapat ding magpatuloy sa paggawa gaya ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo'y tunay na sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung paano si Kristo ang ulo ng katawan at tayo naman ay sangkap ng katawan, ay dapat tayong gumawa ng mabubuting gawa. Dahil kung tayo'y iwalay sa Kanya o kay Kristo, ay wala tayong magagawa. Kaya dahil sa Kanya ang Panginoong Jesucristo na ulo ng katawan o ng iglesia, ang ating mga gagawin ay dapat na mula sa Kanyang aral at mga katuwiran upang sa ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Kaya dapat na ipagpatuloy ang lahat ng mga mabubuting gawa ng katawan o ng iglesia na ito'y sa pamamagitan ng ulo o ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw naman po, Brad Raymond, ano naman po ang iyong nakunawa? Ay nako, naman yan. Ang ako naunawa ay po sa 17 ng Lucas. Kung atin pong nagawa ang kalooban ng Diyos, ay atin lamang sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami na ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Kaya ang aming masasabi ay, To God be the glory, pag-ibig